Boyet, ba't nandito pa kayo sa kantin? Pupunta na ako sa classroom. Susunod na lang kami, sir. May 30 minutes pa naman bago magsimula yung klase. O sige, basta siguraduhin yung hindi kayo malilate, ha? Hindi ko na kayo tatanggapin sa klase pag na-late kayong dumating. Sige, sir. Mauna na ako. Ayos din si Sir Nick, ah. Gusto yata pagkabukas ng classroom, nandun na agad tayo. Paano tayo papasok agad? Wala pa nga tayong assignment eh. Teka, nasaan na ba si Cherry? Sorry, Boyet! Brian! Hindi agad ako nakaalis sa apartment kasi may nangyari doon. Palusit ka pa, Cherry. Kahit naman sa probinsya natin, lagi ka namang late eh. Akin na nga yung assignment para makopya na. So, mangungopia ka lang. Ikaw pa talaga ang galit, Brian. Pagpasensyahan mo na si Brian, Cherry. Alam mo naman tong kaibigan natin. Linta talaga yan. Palaasa. Hindi gagawa ng assignment tapos mangungopi lang sa atin. Ano nga pala nangyari sa boarding house nyo? Ano kasi, hindi ba kilala mo si Ate Karen? Yung nagre-rent sa tabi ng room ko? Oo. Mukhang mabait yun. Fourth year na yun, di ba? Sikat sa campus yun kasi matalino. At boyfriend yun si Paolo, yung varsity player. Bakit? Ano ba nangyari? Sa sobrang pagbabasa ni Boyet ng mga horror books niya, wala na siyang oras sa mga chismis. Siyempre, hindi niya alam na break na sina Paolo at Karen. Nabuntis kasi si Karen at itinatanggi ni Paolo na siya yung ama. Grabe ka, Brian! Oh, Kalalaki bakit? mong tao, napaka-chismoso mo! Hindi ah! Uy, pero hindi yun chismis, Boyet. Totoo yun. Oh, di ba sabi ko sa'yo eh. Nakakaawa nga si Ate Karen kasi pinahiya ng mismong barkada tsaka kasama sa basketball ni Paolo. Ipinagkalat na buntis siya at ipinamamalita na naghahabol siya. Ay, grabe naman pala. Kawawa si Karen. Anong balak niya ngayon? Ayun, nag-drop na sa school dahil sa kahihiyan. Kanina nga paalis siya ng apartment. Iyok siya ng iyok. Uuwi daw muna siya sa probinsya nila kahit hiyang-hiya siya sa mga magulang niya. Ay, naku, nakakahiya talaga. Hoy! Kaya ikaw, Cherry, ha? Ano? Tigilan mo na yung pagkakrush mo kay Boyet. Oo nga. Dinededma ka naman niya palagi. Anong crush? Mas gusto ko pa mag-aral at magbasa ng horror books kaysa unahin yung mga crush na yan. Wow! Ganun. Ay, Kung seryoso lang pala kayo sa pag-aaral, akin na yung notebook ko. Gawa kayo yung sarili niyong assignment. Goodbye! Loko to, ah. Boyet, nasasabik na akong makilala ka. Nasasabik na akong makita ka. Teka, sino ka? Nasaan ka? Magpakita ka sa akin. Nandito lang ako sa tabi mo, Boyet. Nandito lang ako sa tabi mo para sipsipin ang lakas mo at kunin ang kaluluwa mo. Hindi ka makakatakas! Sino ka? Anong klaseng nilalang ka? Bitiwan mo ako! Halimaw ka! Halimaw! Halimaw ka! Bitiwan mo ako! Halimaw! Bitiwan mo ako! Ah! Ah! Anong panaginip yun? Bakit ako nanaginip ng ganon? Sino yung babaeng tumatawag sa akin sa panaginip ko? At bakit siya biglang naging halimaw sa paningin ko? Boyet, mag-snacks ka muna. Inuuna mo pa yung pagbabasa ng horror books eh. Sandali. Tatapusin ko lang to para mamayang gabi. Mag-aaral na lang ako. Ang ganda kasi ng story. Tungkol to sa babaeng na api. Nakipagkasundo siya sa demonyo at nagkaroon siya ng kakaibang kapangyarihan. Ngayon, binabalikan niya lahat ng may atraso sa kanya. Hindi realistic ang ganyang kwento. Walang demonyo. At kung meron man, naniniwala ako na kasalanan ng paghingi ng pabor at pakikipagkasundo sa demonyo. Totoo man o hindi, maganda pa rin ang kwento. Alam mo naman, maraming kababalagan ang nangyayari sa mundo na akala natin di totoo. Pero pag nangyari na sa'yo, dun mo palang malalaman na may ganun talagang pangyayari. Boyet! Boyet! Hoy! Narinig mo na ba yung chismis? Yung transfer daw dito sa school. Yung fourth year. Alin? Yung sabi ng classmates natin na pinagkakaguluhan ng mga lalaki kahapon? Oo, siya nga. Nakasabay ko siya kanina sa hallway. At nung tinignan niya ako, sobrang lakas at timong ng puso ko. Ang saya-saya ko. Para ako tumaba sa loto. Hay nako, Brian. Oo, bakit? Ang OA mo talaga. Talaga? Babae lang nagkakaganyan.
ganyan ka? Para kang tanga. Oo nga, Brian. Tama si Cherry. Imbis na babaeng atupagin mo, sumabay ka sa akin mag-aral sa gabi, okay? Yung mga babae, distraction lang yan eh. Uy, buyat. Ayun na si Natalie, oh. Papunta na siya dito sa kantin. Natalie? Wow. Siya ba yung transferee? Oo, siya nga, oh. Di ba? Grabe. Sobrang ganda pala ni Natalie. Nakakaakit ang ngiti niya. At kahit sa malayo, alam kong hindi lang mukha niyang maganda. Pati yung hugis ng katawan niya. Perfect. Bagay sa kanyang mahabang buhok niya. Para siyang isang diyosa. Uy, Boyet! Ano nangyayari sa'yo? Bakit natulala ka sa babaeng yun? Oo. Ay, nakakainis naman kayo. Baka alis na nga. Teka! Nakakainis talaga si Boyet. Pagkatapos niyong sabihin sa amin ni Brian na wala siyang interes sa mga babae dahil gusto niya lang mag-focus sa pag-aaral, ayun, naluloko na rin yata kay Natalie. Ay, inis na inis talaga ako. Teka, nasa na ba yung susi sa kwarto ko? Tsaka bakit nagpapatay sindi ang mga ilaw dito? Bakit parang may tumatakbo sa hallway papunta dito sa pwesto ko? Wala naman akong kasama at... Ah! Ay, Diyos ko! Cherry, ang lakas mong tumili! Aling Ada, kanina ka pa ba nandito? Natakot ako sa inyo. Bakit po ba kayo nandito? Singilan na po ba ulit ng renta? Hindi naman, Iha. Nandito ako kasi maglilipat na ang bagong uupa sa kwartong katapat ng kwarto mo. Ah, may titira na po pala rito sa kwarto ni Ate Karen. Ay, nakakamiss naman siya. Ang bait pa naman niya sa akin. Sino po pala yung lilipat? Nag-aaral din po ba? Oo, bagong transfer lang siya sa university nyo. Kung hindi ako nagkakamali Natalie ang pangalan niya. Napakaganda niyang dalaga. Natalie? Diyos ko, ano ba naman yan? Sa dami-dami ng pwedeng tumira dyan sa bakanteng kwarto, yun pa talagang babaeng nagustuhan ni Boyet. Nakakainis naman. Pumunta pa talaga ako dito sa gym ng school para lang makita si Natalie. Ay, talaga yatang tinamaan ako sa kanya. Alam kong hindi lang ako may gusto kay Natalie. Lahat nga yata ng kaklase kong lalaki, pati si Brian, karibal ko eh. Pero ang mas masakit, si Paolo ang laging kasama ni Natalie. Ay, sa bagay, iba kasi si Paolo. 4th year na siya at sikat. Kahit marami na siyang pinaiyak na babae, siya pa rin ang natipuhan ni Natalie. Ay, teka, kailangan ko magtago. Baka makita nila ako. Paolo, ano ka ba? Hindi ka na ba magsasawa na yakapin at halikan ako? Baka may makakita sa atin dito. Ikaw kasi, ayaw mo pong sumama sa apartment ko. Pinasasabik mo pa ako ng todo. Alam mo naman, ikaw lang ang gusto ko eh. At kung may makakita sa atin, hayaan mo sila. Gusto mo, dito na tayo sa gym eh. Ano ka ba? Hindi ba sabi ko may lakad ako ngayon? Maybe next time. O paano? Alis na muna ako Ang bilis mo naman umalis. Sige na nga. Oh, basta bukas ha. Sure ka ba nga mo magpahatid? Hindi na. May pupuntahan ka pang party, di ba? See you. Sige. Ayan. Sa wakas naghiwalay na rin silang dalawa. Pagkakataon ko nang sundan si Natalie. Wala akong balak magpakilala. Basta gusto ko lang mapagmasdan ang kagandahan niya. Ay, susundan ko siya. Oh, teka. Ba't siya huminto sa paglalakad? Alam ba niyang sinusundan ko siya? Teka, bakit biglang dumilim at... Bakit bigla siya nawala? Hi, lover boy! Sinusundan mo ba ako? Ang cute mo naman. Natalie, paano ka napunta sa harapan ko? Teka, ano nangyayari? Ba't hindi ako makakilos? Bakit bigla ako inaantok? Parang gusto kong matulog. Ano nangyayari sa akin? Bakit bigla na lang ako hindi makagalaw at
Bigla akong inantok nung lapitan ako ni Natalie. At bakit bigla siya nawala sa paningin ko kanina? At biglang sumulpot sa harapan ko. Ikaw na cute at poging laging nakasunod sa akin. May kailangan ka ba? Kung wala, pues ako meron. Dahil ang katulad mo ay magbibigay sa akin ng iba yung lakas at kagandahan. Sasama ka ba sa akin? Sasama ka ba sa paraiso ko? Oo. Sasama ako sa'yo. Mabuti! Halika, sumama ka sa akin. Paliligayahin kita. Ano nangyayari? Kusang gumagalaw ang katawan ko para sumama sa kanya. Paano na to? Sandali! Boyet, sandali! Cherry? Wow, hindi ko alam na magkakilala kayo nitong si Pogi. Akala ko pa naman talagang balak niya akong samahan ngayon. Siyempre hindi. Kami magkasama. Kaya please lang, Natalie, doon ka na nga lang magpasama sa boyfriend mo. Uy, ang init naman ng ulo mo, girl. Para ka namang hindi kasama sa apartment. Okay, fine. Sige, Pogi. Next time na lang, ha? Bye na sa inyo, Cherry. Ay, grabe talaga si Natalie. Lahat ng lalaki sa school kinakalantari. At ikaw naman, Boyet. Akala ko pa naman iba ka sa lahat ng lalaki. Tapos, huy, nakikinig ka ba sa akin? Boyet! Cherry? Anong ginagawa mo rito? Nasaan si Natalie? Ang natatandaan ko, siya ang huling nakita ko kanina eh. Umalis na si Natalie. Tsaka ako nang kasama mo ngayon. Ano bang nangyayari sa'yo? Para ka nawala sa sarili mo, okay ka lang ba? Totoo sinabi ni Cherry. Pakiramdam ko na wala talaga ako sa sarili ko kanina. Pero bakit? Ayokong isipin na may ginawa sa akin si Natalie. Sa ganda niyang yun, ayokong isipin na masama siya. Hanggang ngayon, di pa rin ako makamove on sa nangyari kahapon. Nahipnotismo ba ako ni Natalie? Sabi ni Cherry, para daw akong tulala at sunod-sunuran kay Natalie. Boyet, naiisip ko talagang naiinis sa atin si Sir Nick eh. Kaya madalas tayong utusan. Bumalik tayo sa boarding house para makapagpahinga. Oo, sige, tara. Daan lang muna natin yung libro na kukunin sa library at siguradong hahanapin ni Sir Nick yun bukas. Ayoko na. Pagod na ako eh. Hintayin na lang kita dito. Ayan? Bilisan mo ah. Hindi mo naman siguro balak na ikaw ang magsara nitong school. Tamad mo talaga. Sige, hintayin mo na lang ako Sige, dito. bilisan mo. Biblis ako ng paglalakad. Baka tupakin si Brian at umalis na agad. Ano yun? Parang nagkagaling doon sa bakanting classroom ah. Sino kaya yung umuungol? Baka may estudyanteng gumagawa ng milagro ah. Ang pipili talaga ng kabataan ngayon. Okay lang na siguro kung sisilip ako. Ay, eto. Sakto. May butas yung dingding ng classroom. Teka, si Sir Nick yung nakahigang yun ah. Para siyang tulog na nananaginip. Pero bakit parang may lumalabas na kung ano sa bibig niya? Parang usok. Parang may sumisipsip ng usok na yun at parang nasasaktan siya. Yung babaeng umuungol sa sarap. Si Natalie. Malayo siya kay Sir Nick pero siya yung sumisipsip ng tila usok na lumalabas sa bibig ni Sir. Nasasarapan siya at para siyang... Diyos ko. Ano ba itong nakita ko? Anong klaseng nilalang si Natalie? Sabi ko na nga ba't kakaiba siya? Alam niyo na ba yung balita? Nakakashock ang nangyari kay Sir Nick. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari sa kanya. Nakita siyang wala ng buhay sa isang bakanting classroom. Oo, nabalitaan ko, Cherry. At hindi lang yun. Eto pa. May 2 pang 4th year students na natagpo ang patay sa dormitory nila. At alam niyo ba, lahat sila, tuyot na tuyot ang katawan. Parang kahoy daw na natuyo. Parang nasipsip ang lahat ng likido sa katawan nila. Ha? Oo. Ano? Seryoso ba kayo? Bakit hindi ko yun nalaman? Paano mo nga malalaman? Late ka na nga nagising kaya hindi ka nakasagap ng chismis, buwang. Tuyot ang mga katawan ng biktima na parang naubos ang likido sa katawan nila?
Si Natalie. Oo, si Natalie. Nakita ko siya kahapon. Siya yung huling kasama ni Sir Nick. At sigurado ko, pati yung dalawang fourth-year students, may kinalaman si Natalie sa nangyari sa mga yon. Hoy, Boyet! Oo ba? Hindi maganda yung mambintang ha. Wala akong ebidensya. At paano gagawin ni Natalie yun? Tingin mo may kapangyarihan siya, ganon? Sa ganda niyang yun na parang anghel? Ha, hindi niya yun magagawa. Makinig kayo. Ang totoo, may mga polis na nagpunta sa apartment namin kaninang umaga. Talaga? Tinanong nila si Natalie. Sinabi niya na hindi naman siya umalis ng apartment namin mula alas 5 ng hapon hanggang sa mag-umaga. Ha? Teka, paano nangyari yun? Nakita ko pa siya ng alas 5:30 ng hapon sa school kahapon. Tama na nga, Buyet. Huwag mo na kasi na si Natalie, baby ko kaya yun. Alam kong obsessed ka na sa kanya. Nagiging ganyan ka kasi hindi ka niya pinapansin. Ano? Oo, Ayan. iba? Ano ba sinasabi mo? Hindi ko siya sinisiraan. Nakita ko talaga nakakatakot niyang ginagawa. Tama na nga! Boyet, Brian! Hindi itong tamang oras para mag-away kayo. Ito eh. Mas mabuting pareho na lang kayong mag-ingat kesa magbangayan ng dahil sa babaeng yun. Loko talaga yung Buyet na yun. Natuloy niyang kaibigan pero halatang nanlalamang. Bibintaw niya kay Natalie yung nangyari kay Sir Nick at sa dalawang estudyante. Kahit halata lamang sinabi lang niya yun para layuan ko si Natalie. Akala niya yata may isahan niya ako. Hi, Pogi! Ikaw ba si Brian? Pogi? Ako ba yun? Ay, Natalie! Kilala mo ko? Hindi ako makapaniwala na kilala mo ko. I'm so surprised. Ano yun? Siyempre, kilala kita. Kaibigan ka ni Cherry, di ba? Lagi ko kayong nakikita magkasama eh. Naikwento ka niya sa akin minsan at tama nga siya. Ang cute mo pala sa personal. Ano ka ba? Hindi naman. Nakakais to. Ako cute. Naku, salamat ha. Teka, saan nga pala punta mo, Natalie? Hinihintay ko kasi si Paolo, pero mukhang hindi na siya darating eh. Wala akong makakasama maglaro. Pwede bang ikaw na lang? Kung papayag ka. Halika, sumunod ka sa akin. Laro! Laro. Sige, gusto ko yan. Mahilig ako makipaglaro eh. Sige, hindi na kailangan tanongin yan. Siyempre, sasama ako sa'yo. Talagang napakaganda ni Natalie. Nakakaakit ang lahat sa kanya. Yung boses niya, yung labi niya, tapos ang sexy pa niya, tapos nagwo-walking pa siya sa gabi. Ay, ang ganda pa ng mga mata niya. Nakatitig sa akin, oh. At ngayon, lumalakad na siya. Parang humahampas sa hangin ang balakong niya. Dito tayo sa loob ng classroom. Walang tao. Walang makakakita sa gagawin natin. Gagawin? Teka, ano ba yung gagawin natin? Eto, huhubaran kita. Gusto kong makita ang buong katawan mo nang walang kahit anong suot. Teka lang, Natalie. Kailangan ba talagang maghubad pa ako? Magugustuhan mo ang gagawin ko sa'yo, Brian. Paliligayahin kita. At paliligayahin mo rin ako. Talaga? Nasasabik na ako sa'yo, Brian. Teka lang, Natalie. Gusto ko ang ginagawa mo. Teka, ano ba? Maghuhubad na ako ng suot ko? Tapos, ako na rin maghuhubad sa'yo. Wala na akong pakialam kung may makakita sa atin dito. Basta binyagan mo ako. Ganyan nga, Brian. Teka. Parang nahihilo ko. Bumibigat ang mata ko. Inaantok ako. Matulog ka lang, Brian. Pagkatapos nito, parte ka na ng lakas at kagandahan ko. Brian, nasasabik na akong hawakan ka at halikan. Paligayahin na natin ang isa't isa. Hubarin mo lahat ng suot ko, Brian. Oo. Ito na ako, Natalie. Nanginginig na ako sa sobrang kasabigan. Ayan. Wala ka ng suot. Ang kinis mo talaga, Natalie. Ang puti ng balat mo.
At napakapango. Hindi ako magsasawang halikan ka. Huwag ka na magsalita, Brian. Gawin mo na ang gusto mong gawin sa katawan ko. Halikan mo na ako. Ang sarap ng labi mo, Natalie. Napakalambot ng hubad mong katawan. Magpapakaligaya ako sa piling mo ng buong magdamag, Natalie. Sige, Brian. Magpakasawa ka. Ganon din ang gagawin ko sa bibig mo. Aray! Teka, Natalie! Aray! Ang higit ng kapit mo sa akin. Bumabaw ng mga kuko mo sa balat ko. Teka! Anong ginagawa mo? Bakit bigla ako nanghihina? Ibigay mo sa akin ang lakas mo. Sisip-sipin ko pati ang kaluluwa mo. Akin ka, Brian. Idadagdag kita sa kapangyarihan at kagandahan ko. Anong ginagawa mo sa akin? Parang hinihigop ang lakas ko. Diyos ko, bakit nagbabago ang itsura mo, Natalie? Nagiging mukha kang demonyo. Umalis ka sa ibabaw ko, demonyo ka! Umalis ka! Huwag ka lang bumalag. Huli na ang pagpupumiglas mo. Kukunin ko ang lakas at kaluluwa mo. Hindi mo na mababago ang kapalaran mo. Anong nangyayari? Nasaan ako? Boyet, nandito ka lang sa kwarto mo, kasama ako. Lagi kang nananaginip na kasama ako dahil yun naman ang gusto mo, di ba? Gusto mong masolo ako. Kaya halika, Boyet, magpakaligaya tayo. Hawakan mo ko. Halikan mo ko, Boyet. Ayoko! Alam ko may mali sa'yo! Alam ko may ginagawa kang masama sa mga lalaki na aakit mo! Ikaw pumatay kay Sir Nick! Ikaw din ang may kagagawan sa nangyayari sa mga lalaki estudyante! Panaginip lang ito, Boyet. Pero gusto kong malaman mo na kahit panaginip lang ito, kaya kitang patayin. Hindi ka na makakawala sa akin. Hindi na! Ano to? Parang may itim na anino na umikot sa katawan ko. Hindi ako makagalaw. Diyos ko! Si Natalie! Nagmukha na siyang demonyo sa paningin ko! Nakakatakot na demonyo! Mamamatay ka ngayong gabi! Hindi ka na makakatakas, Boyet! Layuan mo ako! Demonyo ka! Layuan mo ako! Huwag ka nang pumalag, Boyet! Saglit lang to! Mamaya lang ay mapupunta ka na sa kadiliman kasama ng iba pang mga lalaking nakuha ko ang lakas! Kung panaginip to, kailangan magising ako. Kailangan magising ako para mapigilan ng demonyong si Natalie. Ay, salamat sa Diyos na gising ako. Kung hindi, baka nabiktima na rin ako ng demonyong yun. Sabi ko na nga ba, at may itim siyang kapangyarihan kaya nakakapasok siya sa panaginip. Siya nga nabibiktima sa mga kalalakihan sa campus. Teka, bakit nagkakagulo mga estudyante? Boyet! Boyet, si Brian! Bakit? Ano nangyari kay Brian? Nakita siya ng guard sa isang bakanteng classroom. Patay! Ha? Katulad din ang nangyari kay Sir Nick at sa iba pang mga lalaking estudyante ang nangyari kay Brian. Tuyot na tuyot din yung katawan niya. Si Natalie. Siya may kagagawa nun, Cherry. Sigurado ka? Paano? Wala kang ebidensyang magpapatunay na si Natalie nga ang gumawa nun. Isa siya na succubus. Hindi ako pwede magkamali. Ganon siya sa nabasa ko sa horror book ko. Ha? Succubus? Pero hindi totoo mga yun, Boyet. Sa mga kwento lang yun. Baka nasusobrahan ka na sa mga horror stories na pinabasa mo. Walang maniniwala sa'yo kung yan ang sasabihin mo dahilan ng pagkamatay ni Brian. Cherry,
Ano na balita sa kaso ni Brian? Mag-iisang linggo na ang nakaraan mula nang makita siyang patay sa classroom. Wala pa rin bang resulta ang investigasyon? Wala pa. Naiuwi na nga sa probinsya yung bangkay ni Brian para doon ilibing. At hindi na nga rin ipina-autopsy ng magulang ng bangkay. Mukhang wala nang pupuntahan ng investigasyon. Kahit naman sabihin mo na may nalalaman ka, wala ka namang ebidensya na may ipapakita. Oo, tama ka. Paano nila ako paniniwalaan na pinatay si Brian sa panaginip? Kung panaginip, walang krimen. Walang manghukulong. Baka sabihin lang nilang namatay sa bangungot. Ikaw nga mismo, hindi ka naniniwala sa succubus. Pero paano mo maipaliliwanag sa mga pulis ang nangyari sa katawan niya? Tuyot na tuyot talaga. Parang naubos ang lahat ng likido sa katawan ni Brian. Kawawa naman si Brian. Matutulad lang sa kaso ni Sir Nick at ng ibang estudyante ang kaso niya. Walang patutunguhan. Totoo ang mga succubus. Iyon ay demonyo o espiritu na nagaanyong babae. May kapangyarihan ng succubus na manipulahin ang mga lalaki para masipsip niya ang lakas at kaluluwa ng mga lalaki. Aling Ada, ano po ba yung sinasabi niyo? Ang hirap namang paniwalaan yan. Aling Ada, kung may nalalaman po kayo sa mga nangyayari, sabihin mo po sa akin. Kailangan mapigilan natin ang succubus na yun. Nabigo siya na biktimahin ako. Pero alam kong babalikan niya ako. Sige, iho. Handa akong sabihin ang mga nalalaman ko dahil hindi na rin ako pinatatahimik ng konsensya ko. Sigurado ako, si Natalie ang bibiktima sa mga lalaki sa campus. Nahipnotismo na niya ako. At pati sa panaginip ko, pinasok niya ako para biktimahin. Ang succubus ay sumasalakay sa mga lalaki sa panaginip nila para makuha ang lakas at kaluluwa na kadalasan ay nagiging dahilan ng kanilang kamatayan. Ang succubus ay kaakit-akit na babae at mahilig sa mga sexual na aktibidad bago nila patayin ang biktima. Nakakatakot ang succubus. Nabasa ko, yung mga mata ng succubus ay nagiging pula na parang apoy. Ang kanyang balat, nagiging maputla at malamig na parang bangkay. Ang buhok niya, humahaba at gumagalaw sa kanyang ulo. Ganyan na nakita kong itsura ni Natalie nung nagbagong itsura niya. Pero paanong naging succubus si Natalie? Lumipat siya rito sa school natin para mambiktima? Si Natalie ay nagbalat kayo, Cherry. Po? May alam po ba kayo sa buhay ni Natalie, Aling Ada? Oo. Dahil si Natalie ay isa sa pinakamabait at magalang kong tenant noon. Si Natalie ay si Karen. Si Ate Karen? Pero paano nangyari yun? Karen? Sinong Karen? Yung umuupa dati sa tabi ng kwarto mo? Yung nabuntis ng varsity player na si Paolo? Na-iskandalo siya sa campus at nawala ng scholarship kaya bumalik na sa probinsya niya, di ba? Oo, siya nga. Napakabait ni Karen at sobra siyang nasaktan sa nangyari. Wala siyang ginawang masama. Nagmahal lang siya at nasaktan. Gusto niyang gumanti. At sa awa ko sa kanya, sinabi ko ang sikretong paraan na pwede niyang gawin. Sikretong paraan? Kung paano maging succubus, yun po ba yun, Aling Ada? Oo, hindi ko akalain na papunta nga siya sa kabundukan sa aming lugar. Ginawa niya ang sinabi ko. Nakipagkasundo siya sa demonyo para matupad ang plano niyang paghihigante. Aling Ada, kung nagkaroon ng paraan para maging succubus si Natalie, may paraan din naman siguro para matigil ang kasamaan niya. Kailangang mamatay si Natalie. Yun lang ang tanging paraan para matigil siya sa paghahasik niya ng lagim. Hindi ako makapaniwala sa revelasyon ni Aling Ada. Si Ate Karen ay si Natalie. Napakabait ni Ate Karen para maging kampo ng dilim. Pero kung kamatayan ni Natalie ang tanging makakapigil sa kanya, paano? Krimen ng pumatay ng tao. Cherry, anong ginagawa mo sa tapat ng pinto ng kwarto ko? Gusto mo bang pumasok sa loob? May gusto kang makita sa loob? Halika, pumasok ka. Huwag kang mahiya. Anong nangyayari sa akin?
Bakit hindi ko makontrol ang sarili ko? Kusa akong sumusunod kay Natalie papasok sa kwarto niya. Anong ginagawa niya? Papatayin din niya ba ako? Ah! Lalabas na ako! Natalie, palabasin mo ako! Naging sobrang magugulatin ka yata, Cherry. Hindi ba gusto mong pumasok dito? Bakit ngayon lalabas ka na agad? Dahil natatakot ako sa'yo, Natalie. Hindi ka dapat nandito. Ibalik mo na si Ate Karen. Napakabait niyang tao. Itigil mo ng ginagawa mo. Sinong Karen? Wala akong kilalang Karen. Huwag ka nang tumanggi pa. Alam ko na nagpapanggap ka lang. Alam kong isa kang succubus. Ikaw ang pumapatay sa mga lalaki sa campus. Huwag mong dungisan ang pagkatao ni Ate Karen. Itigil mo ng kasamaan mo. Alam ko ang hirap at sakit na nararamdaman ni Ate Karen. Pero hindi dahilan yan para kumapit siya sa itim na kapangyarihan. Itigil mo na to, Natalie. Kung alam mo palang sakit na pinagdaanan ni Karen, dapat hayaan mo siya sa gusto niyang mangyari. At wala na rin si Karen sa katawang kong ito. Wala ni isang bakas ng pisikal niyang anyo. Isinuko na niya ang lahat sa kapangyarihan ko. Matinding galit na lang ang natitira kay Karen. Diyos ko, namumula mga mata ni Natalie. Isa siyang demonyo. Demonyo! Kung nag-aalala ka kay Karen, Cherry, hayaan mo siyang makapaghigante. Iniisa-isa ko na ang mga lalaki. Ito ang hiniing kondisyon ni Karen. At isa na lang ang natitira. Si Paulo na lang. Ang walang hiyang nakabuntis sa kanya. Kaya kung magiging sagabal ka, papatayin na rin kita! Bitiwan mo ako! Demonyo ka! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo siya, Karen! Kampon ka ng kadiliman! Huwag mong idamay ang mga inosente sa paghahasik mo ng kasamaan! Ako ang may kasalanan kung bakit ka nagkakaganyan! Ako na lang ang kunin mo! Kahit hindi mo sabihin, yan talaga ang balak ko para wala nang hahadlang sa akin! Ang dibdib ko! Hindi ako makahinga! Ang sakit! Aling Ada! Aling Ada! Natalie, anong ginawa mo kay Aling Ada? Napakasama mo! Napakasama mo! Aling Ada! Aling Ada, gumising ka! Aling Ada! Yan ang napapala ng mga taong mahilig makialam sa iba! Hindi niyo ako mapipigilan! Kahit sino pa sa inyo ay walang magagawa para pigilan ako! Cherry, ano nangyari kay Aling Ada? Okay ka lang ba? Boyet! Boyet! Inatake sa puso si Aling Ada. Ang naalala ko, kasama ko siya tsaka si Natalie. Pero wala na akong iba maalala pa. Parang may bumura ng memorya ko. Ang succubus! Siya may kagagawan niyan! Sigurado ako! Nasaan si Natalie? Nasaan siya? Nandun siya sa agtan, kasama ng ibang mga tenant ng apartment. Iyak din siya ng iyak. Pero alam ko, nagkukunwari lang siya. Nakakatakot siya, Boyet. Natatakot na ako sa kanya. Kasama niya si Paolo. Sigurado maghihiganti siya sa lalaking yun. Kailangan may gawin tayo, Cherry. Hindi ka dapat matakot o panghinaan ng loob. Kailangan matalo natin ang succubus. Hoy! Ano ba sasabihin mo? Nagpa-practice kami at nakaka-istorbo ka, ha? Kaya kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Nandito ko para balaan ka tungkol kay Natalie. Kung ayaw mo matulad sa mga lalaking namatay at naging tuyot ang mga katawan, iwasan mo na siya. Ano? Ano ba sinasabi mo? Sinisiraan mo ba si Natalie? Hindi mo siya kilala, kaya wala kang karapatang sabihan siya ng kung ano-ano. Si Natalie, ang pinakamaganda sa lahat ng mga nakarelasyon ko. Kung gusto mo lang manggulo, kamao ko nga harap sa'yo. Basta hindi ako nagkulang ng paalala sa'yo. Demonyo si Natalie na nag-aanyong anghel. Ipasok mo yan sa utak mo.
Honey! Uy! Bakit ang tagal mo? Sino kausap mo? Wala! Honey, sandali lang ha. Nandiyan na ako. O ikaw, kumag ka, huwag ka nang lalapit sa akin ha. Kung hindi, makakatikim ka talaga. Malis ka na! Natalie, ang weird mo talaga. Sigurado bang gusto mong dito tayo sa classroom na to? Nasa 4th floor tayo. Ha? Hindi ginagamit ang floor na to dahil sira ang railings at di pa tapos gawin. Oo naman, Paolo. Mas may thrill dito kesa sa hotel. Bakit? Ayaw mo ba rito? Okay nga ang 4th floor, mas walang makakakita sa atin dito. Sa bagay, yan nagustuhan ko sa'yo eh. Kakaiba ka sa lahat. Basta ikaw ang kasama ko, kahit saan, okay ako. Pwede rin tayo sa kotse sa susunod. Halika nga rito. Yayakapin kita ng mahigpit. Ang bango mo, Natalie. Sandali. Huwag kang excited, Paolo. Sigurado ka ba na ako lang ang gusto mong babae? Wala ka lang ibang nagugustuhan? Nabalitaan kong may babae ka raw na Karen ang pangalan. Karen? Oo, ex ko yun. Ano ka ba? Mo isipin yun. Wala na kami noon. Tsaka, drop out na yun dito. Pinatulang ko lang yun dahil siya mismo ang lumapit at naghahabol. Ikaw naman, huwag ka na magselos doon. Ganun ba? Ibig sabihin, hindi mo siya minahal kahit kaunti lang? Siyempre. Hindi. Pinagbigyan ko lang ang Karen na yun. Teka, ano ka ba? Huwag na natin siyang pag-usapan. Tayo dalawa lang nandito. Oh. Kaya magpapakasaya lang tayong dalawa, Natalie. Oo, Paolo. Oops, honey. Teka. Ang agresibo mo naman yata. Talagang tinulak mo ako dito sa upuan, ha? At pumatong ka na kagad sa akin. Bakit? Hindi ka na ba makapaghintay? Gusto mo na bang tumitik ang mga mata mo? Oo, Paolo. Sige. At ikaw rin. Patitirikin ko rin ang mga mata mo. Gusto At ko hindi mo ito pagsisisihan. Gusto ko yan. Titirik ang mga mata mo hanggang sa hindi ka na makahinga. Gusto ko yan. Teka, Natalie. Hindi ako makahingi. Ang higpit na niyakap mo sa akin. Sandali lang. Ang tulis na mga kuko mo. Umabaw na sa balat ko. Ano ba? Hindi na kita hihintayin sa panaginip, Paolo. Ngayon pa lang ay papatay na kita dahil sa ginawa mong panloloko kay Karen. Ipapakita ko sa'yo ngayon kung sino sa ating dalawa ang walang puso. Demonyo! Isa kang demonyo! Tulungan niyo ako! Tulong! Hindi ako makahinga! Tulong! Huwag ka lalapit sa akin! Huwag ka lalapit! Demonyo, lumayo ka sa akin! Demonyo! Ngayon mo lang napansin, Paolo. Nung mga gabing pinaglaruan mo ang damdamin ni Karen, hindi mo ba naramdaman na demonyo ka rin? Wala kang kasing sama. Ngayon mararanasan mo na ang paghihiganti ko. Dapat sa'yo mamatay. Huwag! Maawa ka! Hindi ko sinasadya lukuhin si Karen. Hindi ko inaasama bubuntis siya. Pareho kami nag-aaral. Hindi ko pa kayang panindigan ng pagbubuntis niya. Hindi ko sinasadya. Nagkamali ako. Nagkamali ka? Oo. Pagkatapos mo siyang paniwalaing mahal mo siya, pinaniwala mo siyang mahal mo siya at hindi iiwan. Tapos itatapon mo lang siya na parang basahan. Hindi ko siya pinangakuan. Siya ang umasa. Hindi ko kasalanan kung nainlove siya ng ganong katindi sa akin. Sinisi mo pa siya. Ganyan ka talaga, Paolo. Mapaglaro, makasarili, at duwag. Hindi mo kayang harapin ang sakit na ikaw ang lumikha. Kaya dapat lang napagbayaran mo ang mga kasalanan mo kay Karen. Magbabayad ka ng mahal sa mga kasalanan mo! Pero tao lang ako. Nagkakamali. May pagkakataon pa ako magbago. Pakawalan mo ako, Natalie.
manloloko! Sumusumpa ako! Ang mga sumpa ng sinungaling ay katulad lang din ng mga salitang mahal kita na wala namang katotohanan. Hindi mo na mababawi ang mga luha ni Karen. Paano mo nalaman lahat? Sino ka ba talaga? Hindi kasi Natalie. Sino ka? Ano ka? Isa akong nilalang na nabubuhay sa kasinungalingan at pagnanasa ng mga lalaking katulad mo. Isang succubus na sumisingil ng utang sa mga lalaking sumira sa mga pusong nagmahal. Hindi totoo! Hindi to totoo! Nananaginip lang ako! Oo, panaginip lang to. Magigising din ako. Hindi ito panaginip, Paulo. Damihin mo ang mga daliri ko na humihigpit sa leg mo at unti-unting lang sa iyong paghinga. Pakinggan mo ang tibok ng puso mo. Unti-unting nangihina. Hindi ako makahinga. Ang dilim. Pakawalan mo ako. Maawa ka. Ang awa ay para sa may puso. At ikaw, Paulo, matagal nang walang ganon. Ngayon, titirik ang mga mata mo. Tulad ng pangako mong hindi natupad. Paalam, Paulo. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Hindi mo ako mapapatay, Natalie. Kailangan kong makalabas sa classroom na to. Kailangan kong makalayo sa'yo. Hindi ka makakalayo, Paulo! Anong gagawin mo sa labas? Ang campus na ito ang magsisilbing lugar ng iyong kamatayan! Hindi mo ako maiiwasan, Paulo. Susundan kita kahit saan. Habulin kita. Marami kang madadaanan, pero wala kang matatakbuhan. Tulungan niyo ako! Guard! Nasa may guard dito. Kailangan ko makatakas. Anong gagawin ko? Tumakbo ka, Paulo. Hindi ka makakatakas. Matitikman mo ang pag-iigante ng succubus. Nahihirapan na ako. Pagod na ako. Hindi ko na kaya. Pero hindi ako pwedeng tumigil. Hindi ako papayag na mapatay ako ni Natalie. Kailangan bilisan ko pang pagtakbo. Kailangan makatakas ako. Hindi pwedeng mamatay ako dito. Hindi. Tumakbo ka pa, Paulo. Bilisan mo. Nandyan na ako. Naku, sarado pala ang hagdan sa gawin to. May nakaharang ng mga sako ng simento. Saan ako dadaan? Papalapit na si Natalie. Hindi naman ako pwedeng tumanon dito sa gilid ng building, sa ginagawang railing. 4th floor to. Mataas to. Wala ka nang kawala, Paulo. Mamamatay ka na. Pero maswerte ka pa nga dahil hindi matutuyot ang katawan mo dahil gising ka at wala sa panaginip. Halika na. Oras na para mamatay ka. Ninundag niya ako. Mamamatay ka na, Paulo! Bitawan mo ako, Natalie! Bitawan mo ako! Mauulog tayo! Mauulog tayo! Cherry, bakit daw suspended ang klase? Sabi ng guard, may 2 estudyanteng nag-suicide. Tumalon daw mula sa 4th floor. Sino? Sina Paulo at Natalie daw. Pero hindi ako naniniwalang suicide yun, Boyet. Hindi rin ako naniniwala, Cherry. Dahil kung tamang hinala ko, siguro kagabi, maghihiganti si Natalie kay Paulo. Pero di ba sabi ni Aling Ada, magagapi lang ang succubus kung mamamatay si Natalie? Ibig sabihin, hindi sa panaginip naglaban sina Paulo at Natalie? Tama ka, Boyet. Naglaban sila at parehong nahulog sa building. Hindi sila nagpakamatay. Pero ngayong patay na si Natalie, wala na rin nga kaya ang succubus?
Tapos na kaya ang paghasik niya ng lagim? Sana, Boyet. Sana. Mahirap naman kung laging may estudyanteng mamamatay dito. Kinuusap na nga ako ng magulang ko. Pinalilipat na lang nila ako ng eskwelahan. Doon na lang daw ako mag-aral sa probinsya natin. Ako rin eh. Mula nung namatay si Brian, sinabihan ako ng tatay ko na doon na lang din ipagpatuloy yung pag-aaral sa probinsya natin. Anong desisyon mo? Wala pa eh. Pero okay lang naman sa akin kung doon na lang ako mag-aaral. Para makalimutan na rin natin ang nakakatakot na karanasan natin dito. Ako rin. Ayoko na rin sa apartment ko. Hindi ko maisip na katabing kwarto ko lang ang kwarto ni Natalie. Tama. Lumipat na lang tayo ng eskwelahan. Doon na lang tayo mag-aral sa probinsya natin. Cherry, kumusta? Kakastart lang ng second semester. Kakalipat lang din natin dito sa university. May mga bagong kaibigan ka na ba? Wala pa nga masyado eh. Pero nakakakwentuhan ko naman yung katabi ko sa classroom. Alam ko namang pagtagal, dadami rin ang kaibigan ko rito. Ikaw ba? Alam mo naman ako. Tahimik lang. Busy pa rin sa pagbabasa ng horror books. Pero pag may kumakausap naman sa akin, sumasagot ako. At... Uy, nakikinig ka ba? Boyet, tumingin ka dun sa may kantin. Yung babaeng kalalabas lang sa kantin. Bakit? Nasaan? Ayun, yung naglalakad. Cherry, bakit nandito siya? Boyet, si Natalie. Nandito si Natalie. Buhay siya. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa.